Hello, kumusta? May adlaw ka na itong tanan, makaigsunan mo kasampiak. So here we go again, boy America Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay nahidog mo sa tumang kakapoy kaluya, nang imong mga pulong may magadasi kanya sa pagtindog. So mga kasampiak, kung saan man kayo sa lupalok ng mundo, sanay na sa mabuti kayong kalagayan at inyong buong pamilya, mabuhay po tayong lahat. God bless po. So ano na po, Sunday, so 27 of July, so 2025 dito sa Brooklyn, New York. So ano ba pwede natin pag-uusapan ngayon? So alam naman natin lahat ng mga kaganapan talaga, yung mga nangyayari dyan sa Pilipinas, orchestrated yan talaga para sa mga Duterte. Kahit wala na sa pwesto si Tatay Digong, nakakulong na dahil sa mga pinagagawa nila, lahat para sa Duterte pa rin. Tapos lahat ng mga kapalpakan mga nangyayari ngayon, pilit nilang matabunan, gusto nilang i-divert. Kung baga smoke screen ng lahat ng mga katulad na lang ng paghahamon ni General Torre ng pinalagan daw niya yung na suntukan, so magboxing daw sila for a cause daw dahil sa mga nasalanta ng bagyo, mga ulan, mga baha diyan. Patatantaduhan talaga. Kasi alam, 'di ba, may lumabas diyan na na alam talaga ni Torre na papunta ng Singapore si Basti. Kung kaya ngayon ura-urada na ultimo si Remulla, kasi si John Vic Remulla, siya yata yung head diyan sa siya yung isa sa mga nag-approve sa yung approval na papunta ng yung travel na approval ni ni Basti. So yung pakitang tao lang yung nila na nandun sila ready na sila sa venue para naghihintay daw sila kay Basti. Tapos gusto nila ipalabas na natakot pa daw. Sabi nga ni Basti, kung totoong suntukan talaga, gusto niya wala ng kamera kasi gusto niya makasuntok ng unggoy. Parang logi si Basti. But anyway, sabi, hinamon pa kanya na kung gustong nyo tutuhanan talaga, for akos talaga, yung sige hair follicle test kayo dyan. Mas lalo yung ayaw kay Torre dyan kasi mapapahamak yung amo nila. Kasi ngayon kasi, yung mga nangyari kasi, diba nung una, kumakailan lang, si itong first lady, diba nasangkot sa sa yung Goldilocks issue dyan sa Beverly Hills, California, dyan sa 5-star hotel, na namatay yung isa sa mga entourage niya. So ngayon sinabi na hindi daw siya kasama, pero may mga video dyan, di ba? But anyway, gusto talaga nila na pagtakpan yan. So ngayon, ang tanong ngayon, yan ba yung dahilan na pinatawag si Marcos, mga kamakailan lang din, pinatawag sa White House, pinatawag ni Uncle Trump, at kung kaya pinatalo yung natin dyan, yung negotiations about tariff about sa mga trade wars ngayon sa pandaigdigan. Kasi itong Amerika kasi bida-bida din yung Amerika, ayaw din kasi pinakamalaking competition nila yung talaga China. So ngayon yung mga nangyayari kasi ngayon, ayaw din magpatalo ng Amerika, kung kaya dito yung ginawa din ni Trump. Totoo yun, sinabi talaga ni Tatay Digong na itong si Donald Trump, isa talaga itong pragmatic thinker, kung baga realist ba, kung baga sensible man ba, ganun. Yung sa kanya mga realist siya na pagkatao, wala nang against the world siya, wala na yung mga diyan patumpik-tumpik ba, kung gusto talaga niya na mag-improve. Salo tayo diyan na mag-improve talaga yung Amerika, at gusto niya matulungan talaga itong mga kababayan din niya, di ba? Unang-una. Tapos yung war on drugs ni Tatay Digong, kinupya din niya. Tapos lang kawawa lang yung mga undocumented na pero ganyan talaga yung buhay. Dapat susunod, law abiding citizen ka talaga. But anyway, ito ba yung dahilan na pinatawag si BBM at na baka parang drama lang din, di ba? Sabihin, hindi ka ba sang-ayon dito sa taripa, gusto mo or namin ibubunyag namin yung totoong nangyari sa sa Goldilocks issue, or gusto mo hulihin namin yung asawa mo. So siguro napilitan na rin na maghimod puwit itong si BBM Marcos kasi weak leader Pag weak leader talaga, wala talaga magagawa, walang mangyayari ang bansa natin. So ngayon, isa din yan sa mga nakikita natin base sa ako, sa sarili kong opinion lang ito. Hindi naman tayo perfecto kasi yan yung atin analista lang, di ba? Sa tingin ko, ito yung dahilan na pinatawag siya kasi atat na atat din siya sa mga negosasyon dyan about sa mga mga trade kasi gusto, wala tayong mga infrastructure, wala lahat.
Kung kaya't ngayon gusto ding ano sa Amerika, kasi alam mo naman ng Amerika kung sino yung tatakbo sunod presidente. Mas pag malapit ka sa Amerika, mas malapit ka sa ano, may malaking tulong yung Amerika pag ano. Pero anyway, ang problema ngayon, bakit mo pinatalo? Siguro sabi mo, ang problema dito si Tito Soto, sinabi pa niya na fruitful daw yung pagpunta kay BBM. Ano daw, produktibo daw, panalo daw. Paano naging panalo yan? 19%. So at least naka 1% si BBM. Siguro din narinig din ni Trump, mahilig ka sa pangako na 20% eh. Pangako mo bigas 20 pesos. So bibigyan kita ng 20% tariff. Pero noong April yata yon, yung tariff na ni Trump 17%. Tapos kamakailan lang July yata tinaas ng 20%. Tapos ngayon nagkita sila ginawang 19%. Ang problema diyan, yung mga pag nag-export yung bansang Pilipinas patungo dito sa Amerika, 19% tariff. Samantalang yung Amerika pag yung mga imported na product patungo sa Pilipinas, walang tariff, walang tax. So lugi tayo diyan. Anong kalukuhan yan, BBM? Kahit hindi tayo ekonomista, klarong-klaro na wala sa hulog talaga itong Kung totoo man yung sabi pa nga ni Senator JB, kung talagang tinuturing tayo ng mga Amerikano na little brothers nila, at tayo yung alliance tayo ng Amerika, hindi tayo ginaganito, hindi tayo yung parang parang alipin, parang tinuturing pa rin tayong alipin. Yung Amerikano kasi yung mga nila, yung mga interest nila, yun lang yung mga inuuna nila. Sa haba ng panahon na tinulungan natin sila sa gira, asan pa man, ngayon ganun pa rin yung tingin nila sa atin, mababa pa rin, di ba? So yun yung napakahirap dyan. Hindi naman tayo ibig sabihin yung iba sabi na anti-US, pro-China, hindi nang ganun. Yung sa atin lang talaga yung patas at yung katotohanan, sensible lang talaga. Kung kaya tama talaga si Tatay Digong yung so ngayon inaway natin yung China, anong mangyayari dyan? Kahit mismo si Trump nakipag-ugnayan siya sa China pagdating sa mga trades. So ngayon pagdating naman dito sa kasi maglalagay daw ng mga ammunition doon sa ating bansa ng factory, maglalagay ng ng enhanced treaty agreement yung IDCA site, magdagdag. Paano yan, mga mga missiles or yan, mga armas yan na panggira, tapos makatutok na naman yan sa China. So matrigger na naman yung China diyan, ma-provoke lalaki pa itong baka magkakaroon pa ng gira. So sino ang mapapahamak? Tayo mga Pilipino. Sa tingin nyo ba tayo ng Amerika pag magagagira? Sabi nga ni Tatay Digong, 8 minutes lang yung missile ng China, wala na, pulbos na tayo. Yung Amerika ang layo pa. Paano yan? Gagawin lang tayo nitong proxy dito, katulad ng ginawa ng Amerika sa Ukraine. So nangyari ngayon sa Ukraine? Kasi ayaw din yung Amerika na magiging battleground yung bansa nila, di ba? So yun yung ginagawa din nila, yung mga maliliit na bansa, parang mga aso lang, mga tuta, yun yung pinain. So kawawa tayo, ihian na lang tayo ng pag umiihi lang tong buong China, flush na tayong lahat. Wala na. Kung kaya yan yun din yung yun yung dahilan na pati ito si Torre nahamon-hamon si ng boxing match ito si Baste, kasi smoke screen lang talaga yan, smoke screen sa mga lahat ng nangyayari. Tantoco, baka Tantoco yung namatay, tapos itong 19% tariff, tapos itong mga baha din, daming namatay dahil sa flood control nyo. Sabi na ni Villanueva, Senator Villanueva, 1 billion, more than 1 billion adi yung ginagastos diyan sa flood control. Tapos nung una, 'di ba, sa zona ni BBM dati, sinabi niya na 5,500 daw yung mga flood control projects na natapos na, at meron pa raw na ginagawa pa. So saan man yan? Parang ghost project yan. Wala man tayong nakikita diyan. Kahit kakaunting ulan, babaha na. Tapos mayroon tayong mga kababayan na namatay
may nakita nga ako bata yung naanod sa Bisaya na flash. Kawawa. Tingnan nyo yung mga ginagawa nyo, ninakaw nyo yung pera ng bayan. Basta sabihin natin na ninakaw kasi saan naman napunta yung pera. So tingnan nyo, mayroon tayong mga kababayan na naabala, namatay, ganun. Hindi ba kayo nakonsensya sa mga sarili nyo? Yan yung malaking talaga dagok talaga. Pag wala talaga weak yung leader, kurakot yung mga mga nasa baba. Pag kurakot ang leader, kurakot na yan lahat. So kahit pa gaano kaganda or kagaling yung unang mga namumuno previously, pag yung kasunod puro magnanakaw, wala, himas talaga yan, likom talaga yung pundo ng bansa. Wala, limas talaga yan lahat. Ito yung nangyayari ngayon. So back to zero tayo. So siguro nakakasiguro ako pag si Inday Sara magiging presidente sa 2028, marami siyang problemang kakaharapin. Kasi itong bansa natin malaki yung utang, daming mga problema, dami siyang aayusin. So wala talaga, dapat maglagay tayo ng maraming Duterte. Pagkasunod ni Inday Sara, pag may tatakbo, Basti, Pulong, lahat ng mga Duterte. Yun yung natin dyan. Pwede din si Marcolita kasunod. Kasi wala. Pag masundan pa niya na Marcos ulit, mga Romualdez patay. Kung kaya't gusto atat sila sa impeachment at itong sanib person na itong mga makakaliwa. So ngayon, iyak sila ng iyak ngayon. Kasi itong Supreme Court, pinakataas na hukom ng Pilipinas, deklara na void and yung null talaga, yung kung baga unconstitutional yung mga ginagawa nila about sa impeachment trial ni Inday Sara. Kasi dapat isang impeachment lang within a year, tapos pinatulog daw nila yung naging 4 pa. So alam naman natin yan, hindi man tayo tulog dyan. So ngayon umiyak sila, tapos itong mga makakaliwa binatikos pa. At okay lang magbatikos, okay lang, mayroon man tayo mga freedom of speech, pero yung babahal yan sa Tagalog, yung tapakan mo talaga yung yung justice system natin, parang hindi yan katanggap-tanggap. Kasi ngayon sinabi ng lalong-lalo na si Singiwi, kung kaya't na ka talaga ng tadhana, kasi tabingi ka, kaya tabingi yung nangyari sa buhay mo, kasi tabingi din yung pamamalakad mo sa buhay mo. Itong Sindan yan sinabi niya na daw may pinaburan pinaburan daw si Inday Sara. Hindi ganyan yan hindi ganyan yung Supreme Court. Kung kaya mayroon daw 3 branches of the government para yan sa checks and balances. So sabi niya dapat ibang yan pero parang naghimod kay Inday Sara, pinaburan. Hindi, kaya nga sila nandun lang sila sa tama. Kung talaga sila, kung hindi para sila sa tama, doon lang sila pira-pira, doon sila kay Romualdez, mga Marcoses. Itong Supreme Court kasi doon sila sa tama. 13 yung balikin siya yata yan lahat diyan 15 justices yan So 13 yata yung talaga na null and void daw yung ginawa ng Congress. So kukontrahin nyo yung Supreme Court, yun yung pinakamataas na hukom Kung baga mahilig naman kayo sa pagkontra, pagbali ng batas. Yun nga pagpadala kay Tatay Digong sa dahig, ginawa nyo, yun unconstitutional din yun. Kasi unang-una karapat dapat at pagbibigyan siya, nandun yung ipresenta yung kanyang lawyer, pero hindi nyo tapos siya ilalagay sa local court, pero hindi nyo ginawa. Wala, mahilig kayong mambali ng batas. So wala na tayong dito, pero lang tayo, may pa lang tayo, we trust our talaga justice system, kahit pa naman na tayo, parang nawindang na yung natin, pero hindi pa rin natutulog yung Panginoon. Darating din yung araw na basta sama-sama lang tayo mga sa bayan ng mga Pilipino at i-voice out natin yung ba ang tama. Kasi pag hindi tayo kumikilos, hindi tayo kumikibo,
itong mga devil, makukunti lang yan sila, pero ang lakas nila eh. Ganun yan. Pero ano, sa 2028 basta Inday Sara talaga tayo. O tingnan nyo yung mga nangyayari ngayon. At least meron tayong mga good news na ngayon. Tapos baka susunod na dyan si Tatay Digong makakauwi na ng Pilipinas. Ganun. So para so far so good Inday Sara, ano. Pero ang alam natin dyan eh, magkakaso pa rin yan. Baka next year sa 2026 magkakaso pa rin yan. Sabi nila baka by February mag-ano pa rin yan ng ano, impeachment. Hindi kaso, yung mag-ano para sa impeachment. Kasi kung totoo talaga nakasuhan, kaso sila, magkaso sila sa korte. Ihablan nila si ano, si Inday Sara. Pilit na pilit sila sa confidential funds. Kaya nga confidential yan eh, kasi ano, hindi pwedeng ano mo publicly. Hindi public knowledge na ano yan. So wala talaga yung sa kanila, ano lang talaga para ilinlangin itong sambayan ng Pilipino. Ang akala kasi nila bubo ang mga Pilipino eh. Ganun. Namumuhay ang mga Pilipino hindi namumuhay sa nakaraan. Sa ano na lang alam na ng sambayan ng Pilipino kung ano yung mga nangyayari ngayon sa bansa. Kung kaya't ako eh kung tutuusin, pwede naman sasabihin ko, bahala na kayo diyan. Ako okay naman ako dito sa ibang bansa. Kahit hindi man tayo mayaman, pero ano, meron na tayong yung mga PhilHealth, katulad ng mga PhilHealth gano'n, mga healthcare system okay naman, kahit hindi maganda talaga, pero at least mas maganda kumpara sa Pilipinas. Tapos when it comes to pension gano'n, kumbaga naka-set up na eh. Pagdating ng ano, pagdating ng edad eh. Sa Pilipinas wala, magkakasakit ka, kakarampot mong kita, magdigatib ka pa, uutang ka pa. Kumbaga wala talaga. Puro backsliding lang talaga. Dito sa ibang bansa, yung kinakain ng mga mayayaman, kinakain din ng mga mahihirap. Basta matyaga ka lang, ano, kayod talaga. Kumbaga, ano ka talaga, masipag ka lang. Sa atin sa Pilipinas, kahit mamamatay ka na sa sipag, wala pa rin mangyayari sa buhay mo. Magkabuktot sa Bisaya pa. Kumbaga, magkakuba ka na sa katatrabaho, magkakasakit ka na, mamatay ka na lang. Hindi ka na ano, hindi pa rin yung sapat yung kikitain mo. Yun yung totoo diyan. Magkakasakit ka na lang, mamamatay ka na lang. Tapos nagko-contribute ka pa ng PhilHealth, wala na. Yung mga subsidies ano, wala na. Ikaw mismo na contributor, yung mga karapat dapat na mabigyan ng subsidy, ikaw pa yung nagbago, ikaw pa yung nagano. Kasi tinanggal na nila. Wala. Wala na talaga. Wala. Itong ano talaga, mga politiko, wala talaga. Wala sa hulog ang administrasyon ngayon. Dami silang kapalpakan, dami silang anong haharapin sa susunod na ano, administrasyon. Mahabla sana man lang mayroong masampulan diyan na makakasuhan diyan. Lalong-lalo na yung pagpadala nila ni Tatay Digong sa dahig. Gusto nating na may masampulan talaga niyan. Lalo na yan si Tory. Sila mga BBM, sila mga Romualdez yan. Yang mga vice cam nila dyan, yung mga ano nila dyan, yung mga bill nila dyan na naging act na, yung mga insertions of funds, public funds, yan yung karapat dapat na malalaman ng Pilipino kasi public knowledge yan, hindi yung confidential funds. Lahat ng mga ahensya may confidential funds. Sabi nga ni Marcolita, bakit sinisingle out natin si Inday Sara? Tapos ito pa si katulad din ni Chua. Batikos ni Inday Sara, nakaw daw, magnanakaw. Siya pala doon sa Maynila, pinatanggal ni Isko yung yung barangay hall yata yun ang 19 million. Sino bang loko-loko doon mo ilagay sa likod ng sa harapan ng eskwelahan, tapos iskinita, dadaanan ng mga tao. So, pag yung mga tao dadaan, baka masagasaan pa. Wala talaga, para lang may mapapatunguhan tong pira kasi yan, likomin din yung pira eh. 19 million, barangay hall, baka sus ko. Pwede pa, bibili ka na lang, pwede ka nang makabili ng bahay nun, maganda pa. Wala talaga, puro nakaw lang kasi. Pero barya-barya lang naman yan kaysa bayad nyo dyan kay Tambaloslos dyan sa impeachment ni Inday Sara. Alam naman natin yung mga pangako dyan. Pero baka magiging empty promises din yan kasi nalalaman na yung mga ginagawa ni Tambi. So
mapipigilan din yan. Hindi lahat yan makapenetrate yung ano niya. So ano lang mga kasampiak, basta tayo magmasid-masid lang, magdasal sa Poong May Kapal na tayo mga Pilipino, gabayan tayo kung ano ba talaga yung tama. Kasi wala, pag yung buhay natin, i-ano lang natin sa mga politiko, wala talaga. Kasi nakaprogram na kasi tayo eh. We were programmed na to lose, but we are created to win. Ganun tayo. Kumbaga gusto lang kasi nila na parang tuta tayo, parang sunod-sunuran tayo sa kanila, hindi angat yung buhay natin. Kung kaya't yan yung nasasabi ko na ano tayo, nakaprogram na yung tayong mga mahihirap na sunod-sunuran sa mga mayayaman, lalo itong mga politiko. Ano, utos-utosan. So we were programmed talaga nga to lose para matalo, to feel. Pero hindi nila alam na edukado na tayo. So we were created to win. Yun yung tama dyan. Magiging panalo tayo pag si Inday Sara na yung makaupo sa 2028. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.